Kakulay ng barko ng China Coast Guard pero Chinese fishing militia vessel pala. Namatahan ng mga ganyang barko sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, patunay ito na may ugnayan talaga ang China Coast Guard at ang Chinese militia. Saksi sina Rafi Tima at Chino Gaston. Sa larawang ito mula sa Philippine Coast Guard, dalawang barko ang makikita sa Bajo de Masinloc. Ang isa, kulay blue na Chinese fishing militia ship o mga barkong nagpapanggap na mangingisda pero katuwang ng China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Ang katabi nito, fishing militia din pero ginawang kulay puti. Kakulay ng mga barko ng China Coast Guard na naglalatag ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Base sa mga litrato, kulang sila sa navigational at surveillance equipment at walang marka ng China Coast Guard. We are thinking na kaya itong ganitong uri ng Chinese fishing vessel or Chinese maritime militia ang ipinadala ng China dito sa loob ng lagoon kasi temporarily ito yung magki-carry out ng responsibility niya ng paglalagay ng floating barrier every time na meron silang ma-monitor na Philippine Coast Guard or BFAR vessel. Ang mas moderno at mabibilis na barko ng Chinese Coast Guard naman, pumuesto daw sa labas ng bahura. Inaalam pa ng PCG kung bakit may pagbabagong ganito sa operasyon ng China. They are making use of Chinese maritime militia as their alternate vessels on those instances na wala yung presensya ng China Coast Guard. So parang ano pala to, sir? Parang proof na may link talaga yung China Coast Guard and the militia? Yes. Mula sa 12 noong Lunes, 4 na lang ang Filipino fishing boat na na-monitor sa Bajo de Masinloc. Hindi naman nagbago ang bilang ng Chinese maritime militia vessels na nagbabantay doon batay sa monitoring ng AFP. Para makatulong sa mga mangingisdang pumapalaot sa West Philippine Sea, palalakasin ng BFAR ang kanilang PAYO system at lalagyan ng tracker para ma-monitor. Sa sistemang ito, naglalagay ng dahon ng nyug ang mga mangingisda sa ilalim ng dagat at nilalagyan ng floater. Nagsisilbi itong silungan ng maliliit na isda na siya namang nakakainganyo sa mga malalaking isda. Kabilang sa nakikinabang ang mga mangingisdang pumapalaot sa payaw na inilagay ng BFAR sa West Philippine Sea sa bahagi ng Subic, Zambales. Okay naman sir yung pangingisda. Kaya lang nga po sir yung payaw na napuntahan natin, hindi masyado marami ang laman. Malaking tulong pa rin daw lalo't hindi na sila nakakapangisda sa loob ng Bajo de Masinloc. Meron din sa labas pero pinutol umano ng mga Chinese. Ilang araw matapos putulin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Bajo noong nakaraang taon. Ano yung nalamang Chinese? Yun po yung report ng mga mangingisda namin doon sa Scarborough. Babalik tayo at ilalagay natin ito. Palalakasin na raw ng BFAR ang kakayahan ng mga mangingisdang Pinoy, hindi lang para dumami ang kanilang huli, pero para hindi naman sila dehado sa mga dayuhang patuloy na nananamantala sa yamang dagat ng bansa. Dati nang sinabi sa ulat ng ilang pahayagan ng Chinese Communist Party na nakakasira sa kalikasan ng mga payaw, bagay na pinabulaanan ng BFAR. Stationary po ito, hindi ito gumagalaw. So hindi po ito sabihin nating posibleng makagalugad dun sa ilalim ng karagatan. Siguro kung may masasabi tayong nakakasira, yun yung pagsisira ng mga coral reef para lamang magligay ng mga structures illegally. Mula rito sa Subic, Zambales, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.